Sa halip ng ngiti, isang tingin na kasing lamig ng yelo ang isinukli sa kanya ni Doña Eleanor de Villa. Isang tingin na tila tumatago sa kanyang kaluluwa, humuhusga sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Ang masayang tawa ng kanyang asawang si Marco, ang mahinang tunog ng classical music mula sa kung saang sulok ng malawak na mansyon, lahat ay naglaho. Tanging ang nakakapasong titig ng kanyang biyenan ang natira, isang tahimik na banta na nagpapahiwatig na ang kaligayahang nararamdaman niya ngayon ay isang ilusyon lamang. Ilang segundo pa lang ang nakalipas mula nang sumabog sa saya si Marco. Mahal. Lira, totoo ba ito? Nanginginig ang boses ni Marco habang hawak ang maliit na larawan mula sa loob ng kahon. Ang itim at puting imahe ng isang maliit na tuldok sa loob ng isang bahay bata. Buntis ka. Magiging tatay na ako. Napatayo si Marco, hindi maitago ang galak. Niyakap niya si Lira ng mahigpit, inangat ng bahagya mula sa sahig. Magiging tatay na ako. O, Lira, ito na ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Napapikit si Lira, nilalasap ang init ng yakap ng asawa. Ito na. Ito na ang simula. Ito na ang katuparan ng lahat ng kanyang mga pangarap. Isang buong taon na siyang kasal kay Marco, isang taon ng pagtitiis sa ilalim ng bubong ng mga de Villa, isang taon ng paglunok sa masasakit na salita at mapangmatang tingin. Pero ngayon, lahat ng iyon ay tila naglaho. Hawak niya ang katibayan sa kanyang sinapupunan. Isang bagong de Villa. Dugo ng kanilang dugo. Paano pa siya itatakwil ni Doña Eleanor ngayon? Bumitaw si Marco sa yakap, ang mga mata ay nagniningning sa luha ng kaligayahan. Binalingan niya ang kanyang ina na tahimik na nakaupo sa kabilang dulo ng mahabang mesa. Ma! Narinig niyo ba iyon? Magiging lola na kayo. Magkakaroon na kayo ng apo. Doon na pako ang tingin ni Lira sa kanyang biyenan, nag-aabang. Inaasahan niya ang kahit isang maliit na ngiti, isang bahagyang paglambot ng matigas nitong mukha. Isang senyales ng pagtanggap. Ngunit wala. Doon niya nakita ang tingin na iyon. Ang tingin na nagsasabing ang lahat ay isang malaking pagkakamali. Ang buong araw ay ginugo ni Lira sa paghahanda para sa gabing ito. Ang kanilang first wedding anniversary. Nagluto siya ng paboritong pagkain ni Marco, ang ribeye steak na perpekto ang pagkaluto, medium rare. Ipinahanda niya ang pinakamahal na alak mula sa wine cellar ng mga de Villa. Inayos niya ang mesa na para bang mayroong haritrina na darating. Lahat ay dapat perpekto. Ginawa niya ang lahat para mapantayan, kahit katiting, ang mundong ginagalawan ng pamilyang ito. Isang mundo ng karangyaan na hindi niya kailanman naranasan sa ampunan kung saan siya lumaki. Ang paboritong pagkain ni Marco ay dapat laging perpekto, sabi ni Doña Eleanor kanina habang pinapanood siyang mag-ayos ng mga kubyertos. Hindi katulad ng ibang bagay sa buhay niya. Ang patutsada ay malinaw pero ngumiti lang si Lira. Sanay na siya. Isang taon na siyang sanay. Ang mahalaga ay ang pagmamahal ni Marco. At ngayon, ang bunga ng pagmamahal na iyon. Nang dumating si Marco mula sa opisina, ang pagod sa mukha nito ay napalitan ng ngiti nang makita ang inihanda niya. Hinalikan siya nito sa labi, isang halik na nagpapasigurado sa kanya na tama ang kanyang ginagawa. Nasulit ang lahat ng kanyang sakripisyo. Happy anniversary, mahal, bulong nito. Happy anniversary, sagot niya, ang puso ay puno ng pag-asa. Ngayon, ang pag-asang iyon ay unti-unting pinapatay ng titig ni Doña Eleanor. Tumikhim ang matanda, pinuputol ang katahimikan. Congratulations, Marco. Isang napakagandang balita. Ang mga salita ay tama, pero ang tono ay mali. Walang buhay, walang emosyon. Tila isang linya mula sa isang script na pilit niyang binabasa. Bumaling ito kay Lira. You must take care of yourself. Mahirap magbuntis. Lalo na kung hindi ka sanay sa ganitong buhay. Naramdaman ni Lira ang panunuya sa likod ng mga salita. Isang paalala na siya ay tagalabas. Isang hamak na ampon na pinalad lang makapangasawa ng isang de Villa. Hinawakan ni Marco ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Isang pahiwatig na narinig din nito ang lamig sa boses ng ina, ngunit ayaw na lang palakihin pa ang gulo. Of course, maaalagaan kong mabuti si Lira at ang baby namin, masayang sabi ni Marco, pilit na ibinabalik ang magandang aura sa hapagkainan. This calls for celebration. Kukuha pa ako ng champagne.
Tumayo si Marco at naglakad patungo sa bar sa kabilang sulok ng dining hall. Sa pag-alis niya, naiwan si Lyra sa ilalim ng matamang pagbabantay ni Doña Eleanor. Tila isang daga na tinititigan ng isang ahas, naghihintay ng tamang oras para umatake. Inilipat ni Doña Eleanor ang tingin mula sa mukha ni Lyra pababa sa kanyang tiyan. Ang mga labi nito ay bahagyang kumibot, bumubuo ng isang ngisi na hindi umabot sa mga mata. 1 taon, mahinang sabi ng matanda, sapat lang para marinig niya. 1 taon para makabuo ng isang alas. Hindi nakasagot si Lyra. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Dahan-dahang umusad si Doña Eleanor sa kanyang upuan, bahagyang yumuko palapit sa kanya. Ang mamahaling pabango nito ay tila nakakasakal. Bumulong ito, at ang bawat salita ay parang lasong unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Huwag mong isipin na ang batang iyan ang magiging tiket mo sa yaman ng mga De Villa. Baka iyan pa ang maging dahilan ng pagbagsak mo. Bumalik si Marco na may dalang bote ng champagne at 2 baso. Ang mukha ay puno pa rin ng kagalakan, walang kamalay-malay sa lason na kakabomba lang sa puso ng kanyang asawa. Ngumiti si Lyra. Isang pilit na ngiti. Isang ngiti na nagtatago sa takot na biglang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Habang pinapanood niya si Marco na buksan ang bote, alam niya sa sarili niya na ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lang ito nagsisimula. Ang pinto ng kanyang pribadong pag-aaral ay nagsara na may mabigat na kalabog na naghihiwalay kay Doña Eleanor de Villa mula sa peke at pilit na selebrasyon sa hapagkainan. Sa wakas, malaya na siyang tanggalin ang maskara ng isang kalmadong matriarch. Napahawak siya sa kanyang dibdib, nararamdaman ang mabilis at marahas na pagtibok ng kanyang puso. Hindi ito dahil sa galak. Ito ay dahil sa purong takot. Buntis ang babaeng iyon. Ang balitang dapat ay magdulot ng saya sa isang lola ay parang isang sentensya ng kamatayan para sa kanya. Ang pinakamasamang bangungot ni Eleanor ay nagkakaroon na ng anyo, isang maliit na tuldok sa isang sonogram na nagbabantang sirain ang lahat ng kanyang pinaghirapang itago sa loob ng mahigit 20 taon. Nilapitan niya ang kanyang mesa na gawa sa antigong mahogany, ang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang isang nakatagong drawer. Mula sa ilalim ng mga papeles ng Villa Fortuna Group, kinuha niya ang isang lumang album ng larawan. Isang album na hindi niya kailanman ipinakita kahit kanino, kahit sa sarili niyang anak na si Marco. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina hanggang sa marating niya ang isang partikular na larawan. Isang larawan na kupas na sa paglipas ng panahon. Nakatayo sa hardin ng mansyon ang isang mas batang bersyon niya, katabi ang kanyang yumaong asawa, si Ricardo. At sa likuran nila, bahagyang nakangiti, ay isang batang katulong. Ang pangalan niya ay Eliana. Kamukhang-kamukha siya ni Lyra. Ang parehong mga mata na tila may dalang lungkot, ang parehong ngiti na may bahid ng kawalang kasiguruhan. Ang pagkakaiba lang, ang mga mata ni Eliana noon ay mayroong ningning na matagal nang nawala sa mga mata ni Lyra. Ang ningning ng isang babaeng umiibig. Napapikit si Eleanor, at ang mga alaala ay bumalik na parang isang bagyo. Flashback. Eleanor, isa lang siyang katulong. Huwag mo nang palakihin, sabi ni Ricardo, ang boses ay iritado. Nakatayo sila sa loob mismo ng silid na ito. Hinampas ni Eleanor ang mesa. Huwag mo akong gawing tanga, Ricardo. Nakikita ko kung paano mo siya tingnan. Nakikita ko kung paano siya umiti sa'yo kapag akala nyo ay hindi ako nakatingin. Nababaliw ka na, malamig na sagot ni Ricardo, bago siya talikuran at iwanang mag-isa kasama ang kanyang mga hinala. Hindi siya nababaliw. Ang isang babae ay laging nakakaramdam. At ang hinala niya ay nagkatotoo ilang buwan ang lumipas. Isang araw, naabutan niyang nagsusuka si Eliana sa banyo ng mga katulong. Nang tanungin niya ito, umiiyak itong umamin. Buntis ito. At si Ricardo ang ama. Ang mundo ni Eleanor ay gumuho. Ang kahihiyan. Ang pagtataksil. Lahat ay nangyari sa ilalim ng sarili niyang pamamahay. Sa gabing iyon, hinarap niya si Ricardo. Hindi na ito tumanggi. Itatago natin ito, Eleanor. Para sa pangalan ng pamilya. Pero hindi iyon sapat para sa kanya. Ang kahihiyan ay kailangang alisin. Ang problema ay kailangang mawala. Kinabukasan, habang wala si Ricardo, ipinatawag niya si Eliana sa kanyang opisina.
Dala ang isang sobreng puno ng pera, ibinigay niya ito sa babae. Umalis ka, sabi niya, ang boses ay walang emosyon. Umalis ka sa pamamahay na ito at huwag na huwag ka nang babalik. Huwag mong hahayaang makita ko pa ang pagmumukha mo o ng magiging anak mo. Kung hindi, sisirain ko ang buhay niyo. Ang takot sa mga mata ni Eliana ay isang bagay na hinding-hindi niya malilimutan. Walang salitang lumabas sa bibig nito, kinuha lang nito ang pera, tumalikod at umalis. At iyon na ang huling pagkakataon na nakita niya ito. Akala niya tapos na. Akala niya ang sikreto ay nailibing na niya kasama ng pag-alis ni Eliana. Ngayon, pagkatapos ng mahigit 20 taon, ang multo ng nakaraan ay bumalik sa anyo ng asawa ng kanyang sariling anak. Si Lyra. Isang batang lumaki sa ampunan. Isang batang walang kinikilalang magulang. Ang mga piraso ay masyadong perpekto para maging isang nagkataon lamang. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang protektahan ang kanyang pamilya. Kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang mga daliri ay mabilis na nag-dial ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Pagkatapos ng ilang ring, isang boses ng babae ang sumagot mula sa kabilang linya, isang boses na sopistikado at pamilyar. Doña Eleanor. It's a surprise to hear from you. Sofia, sabi ni Eleanor, ang boses ay nagbabalik na sa dati nitong otoridad. I need you to come home. Now. Natahimik sandali sa kabilang linya. May problema po ba? Tumingin si Eleanor sa bintana, sa direksyon ng silid kung saan ang kanyang anak at ang asawa nito ay nagdiriwang. Isang ngiti ng determinasyon ang nabuo sa kanyang mga labi. Let's just say may isang problema na kailangan ng mas magandang solusyon, sagot ni Eleanor. Marco needs you. Our family needs you. It's time to come home. Ibinaba niya ang tawag nang hindi na hinihintay ang sagot. Alam niyang darating si Sofia. Si Sofia Legarda, ang babaeng dapat sanang ikinasal kay Marco. Isang babaeng mula sa tamang pamilya, may tamang dugo, at kayang gawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Si Sofia ang kanyang magiging armas. Tumingin muli si Eleanor sa bintana, ang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Ang puot na tinago niya sa loob ng 2 dekada ay nag-aalab na muli, mas matindi, mas mapanganib. Kailangan kong tapusin ang sinimulan ko noon, bulong niya sa sarili. This time, I will not fail. Lumipas ang mga araw na parang isang masamang panaginip para kay Lyra. Ang mga salita ni Doña Eleanor ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kaligayahang dapat sana inararamdaman niya. Baka iyan pa ang maging dahilan ng pagbagsak mo. Bawat umaga, sinusubukan niyang umiti para kay Marco, na walang kamalay-malay sa bigat na kanyang dinadala. Pinapakita ni Marco ang lahat ng pagmamahal at pag-aalaga. Dinadalhan siya nito ng mga prutas, hinahaplos ang kanyang tiyan habang natutulog, at kinakausap ang kanilang magiging anak na parabang naririnig na siya nito. Ang bawat kilos ng pagmamahal mula kay Marco ay parang isang patalim na lalong bumabaon sa puso ni Lyra, dahil alam niyang sa likod ng lahat ng ito, may isang anino na nag-aabang, ang anino ng kanyang biyenan. Si Doña Eleanor, sa kabilang banda, ay mas naging malupit pa sa kanyang pananahimik. Hindi na ito nagsasalita ng masakit, pero ang mga tingin nito ay sapat na. Ang bawat tingin ay isang paalala na hindi siya kabilang, na ang dinadala niya ay hindi isang biyaya, kundi isang problema. Isang hapon, habang naglalakad sa hardin, narinig ni Lyra ang boses ni Doña Eleanor mula sa terasa. Nakikipag-usap ito sa cellphone. Sofia. Kailangan mo nang umuwi. Mahalaga ito. Si Marco kailangan niya ng isang taong nakakaintindi sa kanya. Sofia. Ang pangalang iyon. Ang babaeng laging ikinukwento ni Marco bilang the one that got away. Ang babaeng galing sa isang pamilyang kasing yaman ng mga De Villa. Ang babaeng sinasabi ng lahat na siyang dapat pinakasalan ni Marco. Napahawak si Lyra sa kanyang tiyan. Ang isang maliit na takot ay nagsimulang lumaki. Hindi na ito tungkol sa kanya. Tungkol na ito sa kinabukasan ng kanyang anak. Hindi niya hahayaang lumaki ang kanyang anak sa isang tahanan kung saan hindi ito tanggap, kung saan ang lola nito mismo ang gumagawa ng paraan para sirain ang pamilya nito. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang kausapin si Doña Eleanor.
Kailangan niyang magmakaawa kung kinakailangan. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan, nakita niyang pumasok si Doña Eleanor sa pribadong pag-aaral nito. Huminga si Lyra ng malalim, pinipiga ang lahat ng natitirang lakas ng loob sa kanyang katawan. Sinundan niya ito. Kumatok siya sa malaking pinto na gawa sa kahoy. Pasok, isang malamig na boses ang sumagot. Pumasok si Lyra. Nakaupo si Doña Eleanor sa likod ng kanyang mesa, ang mukha ay walang emosyon. Anong kailangan mo? Tanong nito, hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya. Ma'am. Doña Eleanor D. Nagsimula si Lyra, ang boses ay nanginginig. Gusto ko lang po sanang makipag-usap. Itinaas ng matanda ang kanyang tingin. Tungkol saan? Kung tungkol ito sa pagpapalaki ng budget ng kusina, kausapin mo ang mayordoma. Hindi po. Tungkol po ito sa amin. Sa apo ninyo. Sa pagbanggit ng salitang apo, nakita ni Lyra ang isang bahagyang pagbabago sa mukha ng biyenan. Isang kislap ng inis. Anong meron sa kanya? Lumapit si Lyra, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Parang awa niyo na po. Tanggapin niyo na po kami. Tanggapin niyo po ang anak ko. Wala po siyang kasalanan. Apo niyo po siya, dugo at laman ninyo. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan, isang kilos ng pagsusumamo. Tumayo si Doña Eleanor. Dahan-dahan itong umikot sa mesa at lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay tila nagpapabigat sa hangin sa loob ng silid. Dugo at laman? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Saan ka ba talaga nanggaling, Lyra? Sa isang ampunan? Walang pangalan, walang pamilya. Paano ako makakasiguro na ang dugong nananalaytay sa iyo ay karapat-dapat ihalo sa dugo ng mga Devilla? Ang mga salita ay tumama na parang isang sampal. Hindi po ako masamang tao, humihikbing sagot ni Lyra. Hindi ka masama, pag-amin ni Eleanor, lalo pang lumapit sa kanya. Katulad lang din niya. Pareho kayo. Sino po? Naguguluhang tanong ni Lyra. Isang ngisi ang sumilay sa mukha ni Eleanor. Isang ngisi na puno ng pagkasuklam. Kamukhang-kamukha ka ng ina mong si Eliana. Isang mang-aagaw. Natigilan si Lyra. Eliana? Paano nalaman ng biyenan niya ang pangalan ng kanyang ina? Isang pangalan na nalaman lang niya mula sa mga lumang dokumento ng ampunan. Paano niya nalaman? Ang takot sa mukha ni Lyra ay tila nagbigay ng kasiyahan kay Doña Eleanor. Pero bigla, napagtanto ng matanda ang kanyang pagkakamali. Masyado siyang maraming nasabi. Wala kang pakialam, sigaw ni Eleanor, at sa isang mabilis na kilos, sinubukan nitong hawakan ang braso ni Lyra, para bang gusto siyang itulak palabas. Lumabas ka! Umatras si Lyra, na bigla sa bigla ang pagbabago ng kilos ng matanda. Ngunit nakatayo na sila malapit sa pinto, sa mismong bungad ng ingranding hagdanan na gawa sa marmol. Ano po ang kinalaman niyo sa nanay ko? Sigaw pabalik ni Lyra, ang desperasyon ay nagiging galit na. Sabihin niyo sa akin. Hinawakan ni Doña Eleanor ang braso niya ng mahigpit. Manahimik ka. Sa pagpupumiglas ni Lyra na makawala at sa pagtatangka ni Doña Eleanor na patahimikin siya, nagkagulo sila. Nawala ng balanse si Lyra. Ang kanyang mga paa ay tila nawala ng sahig na tinatapakan. Ang huli niyang nakita ay ang gulat na mabilis na naging malamig na pagkalkula sa mga mata ni Doña Eleanor. Walang pagtatangkang tulungan siya. Isang bahagyang tulak lamang ang naramdaman niya sa kanyang balikat. Isang tulak. At pagkatapos wala na. Nahulog siya. Umiikot ang mundo. Ang mga ilaw ng chandelier ay naging isang mahabang guhit ng liwanag. Ang marangyang hagdanan ay naging isang hilera ng matitigas na gilid na sumasalubong sa kanyang pagbagsak. Isang matinding sakit ang naramdaman niya sa kanyang likod at pagkatapos ay sa kanyang tiyan. Ang huling pag-iisip niya ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa maliit na buhay sa loob niya. Dumapo siya sa malamig na sahig ng foyer. Isang nakakabinging katahimikan. At pagkatapos, isang mainit na likido ang naramdaman niyang dumadaloy sa kanyang mga binti, bumabasa sa kanyang bestida. Pula. Ang kulay ng dugo. Sinubukan niyang sumigaw pero isang mahinang ungol lang ang lumabas. Mula sa itaas ng hagdan, nakita niya ang anyo ni Doña Eleanor, nakatayo na parang isang estatwa.
Walang takot, walang awa. Marco T. Iyon ang huling salitang nabigkas niya bago siya lamunin ng kadiliman. Ang tunog ng kanyang cellphone ang gumising kay Marco mula sa isang magulong pagpupulong. Nakita niya ang pangalan ng kanilang mayordoma sa screen. Isang tawag lang pero alam niyang may mali. Hindi tumatawag ang mga katulong sa mansyon sa gitna ng araw ng trabaho maliban kung ito ay isang emergency. Sir Marco, si Ma'am Lira po. Nanginginig ang boses sa kabilang linya. Nahulog po siya sa hagdan, dinadala po namin siya sa ospital. Gumuho ang mundo ni Marco. Hindi niya matandaan kung paano siya nakarating sa ospital. Ang tanging alam niya ay ang pagmamaneho niya na parang baliw, ang mga busina ng ibang sasakyan ay tila mga pamilyar na ingailang sa malayo. Ang nasa isip niya lang ay si Lira. Ang kanyang asawa. Ang kanyang anak. Pagdating niya sa emergency room, naabutan niya ang kanyang ina, si Doña Eleanor, na nakaupo sa waiting area. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala, ang mga kamay ay magkasalikop na parang nagdarasal. Ma! Anong nangyari? Sigaw ni Marco, ang boses ay puno ng pagkasindak. Tumayo si Doña Eleanor at niyakap siya. Anak, si Lira, nadulas siya. Masyado siyang nagmamadali bumaba ng hagdan, sinubukan ko siyang pigilan pero napahikbi ang matanda. Kasalanan ko ito. Dapat ay inalalayan ko siya. Isang perpektong pag-arte. Pero sa isipan ni Marco na puno ng gulo, ang mga salita ng kanyang ina ay ang tanging katotohanang makakapitan niya. Niyakap niya ito pabalik, ang sarili niyang mga luha ay nagsisimula ng tumulo. Diyos ko, ma, ang baby namin. Naghihintay sila sa tila walang katapusang mga oras. Bawat minuto ay parang isang pagpapahirap. Bawat doktor o nurse na lumalabas sa pinto ng AE ay nagdudulot ng panibagong pagtibok ng kaba sa kanyang dibdib. Sa wakas, isang doktor na may pagod na mukha ang lumapit sa kanila. En Davila. Tumayo si Marco, ang mga binti ay nanginginig. Ako po. Kamusta po ang asawa ko? Ang anak namin? Huminga ng malalim ang doktor. Your wife is stable now. She lost a lot of blood, but we managed to control it. She's unconscious, but she will be okay. Nakahinga ng maluwag si Marco. Salamat po, Doc. Salamat sa Diyos. At ang baby po? Okay lang po ba ang baby? Ang mukha ng doktor ay biglang sumeryoso. Tumingin ito sa kanya, pagkatapos ay kay Doña Eleanor, bago ibinalik ang tingin kay Marco. Davila. I have some complicated news. Ano po iyon? Your wife was carrying twins. Natigilan si Marco. Kambal. Magkakaroon sana sila ng kambal. Ang saya na dapat sana ay naramdaman niya ay agad na nilamon ng takot. The fall was severe, pagpapatuloy ng doktor, ang boses ay maingat. I'm very sorry to tell you this, we lost one of them. The trauma was too much for one of the fetuses. Isang suntok sa sikmura. Gumuho muli ang mundo ni Marco at sa pagkakataong ito mas malakas. Napaupo siya, ang mukha ay isinubsob sa kanyang mga palad. Nawala. Nawala ang isa sa kanyang mga anak bago pa man niya ito makita. Naramdaman niya ang kamay ng kanyang ina sa kanyang balikat. I'm so sorry, anak T. Pero hindi pa tapos ang doktor. But there is a miracle in this tragedy, Davila. Inangat ni Marco ang kanyang tingin, ang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. The other twin is a fighter. Despite everything, the other baby is holding on, the heartbeat is strong. Your other child is alive. Isang halo ng matinding kalungkutan at hindi maipaliwanag na saya ang bumalot kay Marco. Nawalan siya ng isang anak, pero may isa pang kumakapit. May isa pang pag-asa. Pwede ko na po ba siyang makita? Si Lira. Tumango ang doktor. She's been moved to a private room. You can see her now. Pumasok si Marco sa silid. Nakahiga si Lira sa kama, maputla at payapa, na para bang natutulog lang. Napakaraming tubo ang nakakabit sa kanya. Umupo si Marco sa tabi niya, hinawakan ang kanyang kamay. Ang kamay na iyon ay malamig. Hinalikan niya ito. Mahal, lumaban ka, bulong niya. Lumaban ka para sa akin, para sa anak natin. Kinabukasan, nagising si Lira. Ang unang nakita niya ay ang puting kisam ng silid ng ospital.
Pagkatapos ay si Marco na nakatulog sa silyon sa tabi ng kanyang kama. At pagkatapos bumalik ang lahat. Ang pag-uusap. Ang pangalan ni Eliana. Ang pagtulak. Ang pagkahulog. Ang dugo. Otomatikong napahawak siya sa kanyang tiyan. Wala na. Ang pakiramdam ng kapunuan ay napalitan ng isang nakakakilabot na kawalan. Napahikbi siya at ang tunog na iyon ang gumising kay Marco. Lira! Mahal, gising ka na. Lumapit si Marco, ang mukha ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Kamusta ang pakiramdam mo? Tumingin si Lira sa kanya, at sa isang iglap, lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pagtataksil ay bumalik. Ang lalaking ito, ang asawa niya, ay anak ng babaeng muntik nang pumatay sa kanila. Pero nakita niya ang pagmamahal sa mga mata nito. Isang pagmamahal na totoo pero mahina. Isang pagmamahal na hindi kayang tumayo laban sa ina nito. At doon, isang malamig at matigas na ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na ginawa mula sa kaibuturan ng kanyang nawasak na puso. Marco T. Sabi niya, ang boses ay garalgal at walang buhay. Yes, mahal. Ang baby natin. Napayuko si Marco, ang sakit ay muling bumalik sa kanyang mukha. Lira, I'm so sorry. I'm so sorry, T. Pero hindi niya hinayaang matapos si Marco. Tumingin siya sa mga mata nito, isang blangkong tingin, isang tingin na puno ng kasinungalingan na poprotekta sa nag-iisang bagay na natitira sa kanya. Wala na, Marco, sabi niya, ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa sarili niyang lalamunan. Wala na ang anghel natin. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Marco. Anong sinasabi mo, Lira? Ang sabi ng doktor di. Wala na, pag-ulit niya, mas matigas sa pagkakataong ito. Naramdaman ko. Wala na siya. Wala na silang dalawa. Gumuho si Marco sa kanyang harapan. Niyakap nito ang kanyang mga binti, ang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Hindi sabi ng doktor may isa pa si. Pero umiling lang si Lira, ang mukha ay hindi nagbabago. Sa loob-loob niya, nagsalita siya sa kanyang anak. Ang anak na lihim niyang itatago sa lahat. Hindi ko hahayaang saktan ka rin nila. Hindi ko hahayaang malaman nilang nabubuhay ka. Itatago kita, anak ko. Poprotektahan kita. At balang araw, babawi tayo. Babawi tayo sa lahat ng kinuha nila sa atin. Niyakap niya ang umiiyak na si Marco, pero ang puso niya ay hindi na nararamdaman ang pagmamahal. Ito ay naging isang bato. Isang bato na naghahanda para sa digmaan. Isang linggo pagkatapos niyang magising sa ospital, pinayagan na si Lira na umuwi. Pero hindi sa mansyon ng mga De Villa siya umuwi. Umuwi siya sa isang lugar na hindi na niya kinikilala bilang tahanan. Ang bawat sulok ng mansyon ay isang paalala. Ang ingranding hagdanan ay isang monumento ng kanyang pagkahulog. Ang malalamig na mga pader ay tila bumubulong ng mga lihim. Ang mga mukha ng katulong ay puno ng awa, isang awa na hindi niya kailangan. Kaya naman, sa unang umaga niya pabalik, habang si Marco ay nasa opisina at si Doña Eleanor ay nasa kung saang sosyal na pagtitipon, gumawa siya ng desisyon. Binuksan niya ang walk-in closet na puno ng mga damit na hindi niya pinili, mga sapatos na hindi niya kayang bilhin, at mga bag na sumisigaw ng karangyaan na hindi kailanman naging kanya. Kinuha niya ang isang maliit na maleta, ang parehong maleta na dala niya noong una siyang tumuntong sa bahay na ito bilang asawa ni Marco. Walang emosyon niyang inilagay sa loob ang ilang simpleng bestida, isang pares ng pantalon at mga damit na panloob. Iniwan niya ang lahat ng may tatak na De Villa. Ang mga alahas, ang mga regalo, lahat ay nakahimlay sa kanilang mga kahon na parang mga tropeo mula sa isang buhay na hindi para sa kanya. Ang tanging bagay na mahalaga sa kanya ngayon ay nakatago sa loob ng kanyang sinapupunan, isang lihim na pinanghahawakan niya ng may bagsik. Habang naglalakad siya palabas ng silid-tulugan, ang bawat hakbang ay mabigat. Ang malawak na pasilyo na dati ay tinitingnan niya nang may paghanga ay ngayon ay parang isang mahabang piitan. Ang mga mamahaling painting sa dingding ay tila nangungutya sa kanya. Ito ang hawlang ginto na muntik nang pumatay sa kanya at sa kanyang anak. Naabutan niya si Marco sa sala, kararating lang mula sa isang maikling pag-uusap sa telepono. Nang makita nito ang maleta sa kanyang kamay, ang mukha nito ay nagpakita ng pagkalito. Lira!
Saan ka pupunta? Tanong nito, lumalapit sa kanya. Hindi ka pa dapat masyadong gumagalaw. Kailangan mong magpahinga. Tumingin si Lyra sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang isang estranghero. Ang malambot at maunawaing mga mata ni Lyra ay napalitan ng isang bagay na malamig at hindi mabasa. Aalis na ako, Marco. Ano? Natigilan si Marco. Anong ibig mong sabihin? Lyra, alam kong mahirap ang pinagdadaanan natin. Nawalan tayo ng anak pero malalagpasan natin ito. Magkasama. Nawalan tayo. Ang mga salitang iyon ay parang apoy na sumunog sa kanyang dibdib. Hindi sila ang nawalan. Siya ang nawalan. Siya ang nahulog. Siya ang dinugo. At ang ina nito ang may kagagawan. Wala nang tayo, Marco, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit matigas. Wala nang aayusin. Please. Lyra, huwag mong gawin ito, pagmamakaawa ni Marco, sinubukang hawakan ang kanyang braso. Umiwas si Lyra. Huwag mo akong hawakan. Ang pag-iwas na iyon ay mas masakit pa sa isang sampal para kay Marco. Nakita niya ang pinal na desisyon sa mga mata ng kanyang asawa. Isang pader na bakal ang itinayo nito sa pagitan nilang dalawa at wala siyang magawa para sirain ito. Ipapahatid kita. Hindi na kailangan, putol niya. Kaya ko ang sarili ko. Tinalikuran niya ito, hindi na lumingon pa. Bawat hakbang palayo sa kanya ay isang hakbang palayo sa buhay na akala niya ay kanyang pangarap. Pagdating niya sa malaking pinto sa harap, hindi niya napigilan ang sarili na hawakan ang kanyang tiyan. Para sa iyo ito, anak. Para sa iyo. Binuksan niya ang pinto at humakbang palabas, sinalubong ng nakakasilaw na sikat ng araw. Naglakad siya palayo sa mansyon, palayo sa mga matataas na pader nito, palayo sa pangalang De Villa. Paglabas niya ng gate, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Ang sikat ng araw ay tila umikot. Ang ingay ng mga sasakyan sa malayo ay biglang humina. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Napahawak siya sa pader ng gate para suportahan ang sarili, ang kanyang paghinga ay mabigat. Masyadong mabilis. Masyadong maraming nangyari. Ang kanyang katawan, na hindi pa lubusang magaling, ay sumusuko na. Nagsimulang magdilim ang kanyang paningin. Akala ko kakayanin ko na, ang huling hibla ng kanyang malay na pag-iisip bago ito tuluyang maglaho. Ang mahigpit niyang kapit sa magaspang na pader ng gate ay bumitaw. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang bumigay at ang kanyang katawan ay bumagsak. Inaasahan na niya ang matigas at mainit na semento na sasalubong sa kanya, ngunit hindi iyon ang nangyari. Sa halip, isang pares ng malakas na braso ang sumalo sa kanya, bago pa man siya tumama sa lupa. Isang boses ng lalaki ang tumago sa nagdidilim niyang kamalayan, malinaw at puno ng pag-aalala. Miss! Sandali, nakuha kita. Dahan-dahang nagbalik ang kanyang pandinig, pagkatapos ay ang kanyang paningin. Mula sa isang malabong imahe, unti-unti niyang naaninag ang isang mukha. Isang mukha ng isang estranghero, ang mga mata nito ay puno ng sinserong pag-aalala. Inalalayan siya nito na makaupo sa gilid ng bangketa, ang likod ay nakasandal sa pader. Miss? Okay ka lang ba? Tanong ulit ng lalaki na ngayon ay nakaluhod sa kanyang harapan. Heto, tubig. Inabot nito sa kanya ang isang bote ng mineral water. Ang mga kamay ni Lyra ay nanginginig pa rin habang tinatanggap ito. Uminom siya ng kaunti. Ang lamig ng tubig ay tila gumising sa kanyang diwa. Tiningnan niya ang lalaki. Mukha itong nasa parehong edad niya. Simpleng polo shirt at maong ang suot, malayo sa karangyaan na nakasanayan niyang makita sa loob ng isang linggo. Ang mukha nito ay hindi artistahin pero maaliwalas at may kabaitan. Salamat, halos pabulong niyang sabi. Walang anuman. Nakita kitang pajuwang-gewang paglabas mo ng gate, sabi nito. Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? O tatawag ako ng tulong mula sa loob? Itinuro nito ang gate ng mansyon ng mga De Villa. Isang matinding takot ang biglang kumalat sa dibdib ni Lyra. Huwag! Masyadong malakas ang kanyang pagkakasabi, na ikinagulat nilang dalawa. Humina ang kanyang boses. Huwag, pakiusap. Ang takot sa kanyang mga mata ay hindi nakatakas sa pansin ng lalaki. Nakita nito ang desperasyon, ang pagnanais na makalayo sa lugar na iyon. Tumango ito ng may pag-unawa, hindi na nagtanong pa.
Okay, mahinahon nitong sabi. Hindi tayo tatawag sa loob. Pero mukhang kailangan mo pa rin ang tulong. Saan ba kita pwedeng ihatid? Hindi alam ni Lyra ang isasagot. Saan nga ba siya pupunta? Wala siyang pamilya. Wala siyang mga kaibigan na mahihinga ng tulong. Ang tanging pera na nasa kanya ay ang maliit na halaga sa kanyang pitaka, sapat lang siguro para sa ilang araw. Hindi ko alam, amin niya, ang mga luha ay muling nagbabanta. Huminga ng malalim ang lalaki, tila nag-iisip. Tiningnan nito ang maliit na maleta sa tabi ni Lyra, pagkatapos ay ang pagod at maputlang mukha niya. Ganito na lang, sabi nito. May alam akong isang maliit na kainan dyan sa kanto. Ligtas doon. Pwede kang umupo muna, mag-isip at huminga. Hayaan mo akong ihatid ka. Nag-aalangan si Lyra. Isang estranghero ito. Pero sa mga sandaling iyon, ang kabaitang ipinapakita nito ay ang tanging kanlungan na mayroon siya. Tumingin siya sa mga mata nito, naghahanap ng anumang senyales ng masamang intensyon, pero wala siyang nakita kundi sinseridad. Dahan-dahan siyang tumango. Sage. Ako nga pala si Mateo, sabi nito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Mat na lang. Lyra, sagot niya. Tinulungan siya ni Mateo na tumayo. Kinuha nito ang kanyang maleta sa isang kamay at marahang inalalayan siya sa kabilang braso. Habang naglalakad sila palayo sa gate, napansin ni Mateo ang hospital wristband na suot pa rin ni Lyra, bahagyang natatakpan ng manggas ng kanyang damit. Malinaw na nakasulat doon ang pangalan. Lyra Reyes de Villa. Napatingin si Mateo sa babaeng nasa tabi niya. Ang babaeng mukhang nasaktan at nawawala, nadala-dala ang pangalan ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Alam niya ang mga kwento. Ang biglaang pagpapakasal ng nag-iisang tagapagmana ng Villa Fortuna Group sa isang babaeng mula sa wala. Ngunit pinili niyang huwag magsalita. Pinili niyang huwag magtanong. Sa ngayon, ang babaeng ito ay hindi si Imres de Villa. Siya si Lyra. Isang taong nangangailangan ng tulong. At iyon lang ang mahalaga. Ang mansyon ay naging isang malamig at malawak na museo ng mga alaala. Bawat silid ay may multo ni Lyra. Ang kanyang tawa sa hardin, ang kanyang amoy sa kanilang kama, ang kanyang anino sa kusina. Pero ang pinakamasakit na multo sa lahat ay ang multo ng katahimikan. 2 linggo na ang nakalipas mula nang umalis si Lyra, at para kay Marco, 2 linggo na siyang nabubuhay sa impyerno. Ang sakit ng pagkawala ng kanilang ianaki ay pinalitan ng mas matinding sakit ng pag-abandona. Hindi niya maintindihan. Bakit siya iniwan? Hindi ba't ito ang mga sandaling dapat ay magkasama sila, magkadamayan sa pighati? Wala nang tayo, Marco. Ang mga salitang iyon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang sirang plaka ng pagtanggi. Gabi-gabi, ang kanyang kanlungan ay nasa isang high-end bar sa Makati, kung saan ang mamahaling alak ang tanging nagbibigay ng pansamantalang lunas sa kanyang isipang gulong-gulo. Nakatingin si Marco sa baso ng alak sa kanyang kamay, pinapanood ang pag-ikot ng yelo. You look like you're carrying the world on your shoulders. Isang pamilyar na boses. Isang boses na kasing lambing ng seda. Inangat ni Marco ang kanyang tingin. Nakatayo sa kanyang harapan si Sofia Legarda, nakasuot ng isang eleganteng itim na bestida, ang buhok nito ay perpektong nakaayos. Ang ngiti nito ay ang parehong ngiti na minsan ay naging dahilan ng kanyang hindi pagkatulog noong sila ay mas bata pa. Sofia, sabi niya, bahagyang nagulat. Anong ginagawa mo dito? Umupo ito sa bakanting upuan sa tabi niya. Narinig ko ang nangyari. I came home as soon as I could. Inilagay nito ang kamay sa ibabaw ng kamay niya. Ang paghipo ay mainit, pamilyar at delikado. I'm so sorry, Marco. For everything. Hindi alam ni Marco kung ano ang dapat maramdaman. May isang bahagi sa kanya na gustong bawiin ang kanyang kamay, isang bahagi na tapat pa rin sa asawang umalis. Ngunit may isa pang bahagi, isang bahagi na pagod na, nalulumbay at uhaw sa pag-unawa, na hinayaan lang ang kamay ni Sofia na manatili doon. Paano mo nalaman? Tanong niya, ang boses ay mahina. Your mom called me, malambing na sagot ni Sofia. Nag-aalala siya sayo. Nag-aalala kaming lahat. Of course. Ang kanyang ina. Si Doña Eleanor ang may pakana ng lahat.
Pero sa estado ni Marco ngayon, wala na siyang lakas para magalit. Ang tanging nararamdaman niya ay pagod. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Sofia, amin niya, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili ay unti-unting gumuho. Iniwan niya ako. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, basta na lang siya umalis. Siguro kailangan niya lang ng espasyo, sabi ni Sofia, ang mga daliri nito ay marahang humahaplo sa kanyang kamay. O siguro hindi talaga siya para sa'yo, Marco. Mula pa noon. May mga taong dumadaan lang sa buhay natin para turuan tayo ng leksyon, pero hindi sila ang destinasyon. Ang mga salita ni Sofia ay tila isang balsamo sa kanyang sugatang ego. Hindi siya ang may kasalanan. Si Lyra ang hindi para sa kanya. Mas madaling paniwalaan iyon kaysa harapin ang katotohanang baka may nagawa siyang mali, na baka naging mahina siyang asawa. Kinabukasan, ang presensya ni Sofia ay lumipat mula sa bar patungo sa boardroom ng Villa Fortuna Group. Ang insidente ay nagdulot ng bahagyang pagbaba sa ating stocks, sabi ng isang board member sa isang emergency meeting. Ang family issue na ito ay nagiging public knowledge. Kailangan nating kumilos. Si Marco, na nakaupo sa ulunan ng mesa, ay tila wala sa sarili. Ang kanyang isip ay lumilipad. Ngunit biglang tumayo si Sofia, na naroon bilang kinatawan ng Legarda Holdings, isa sa kanilang mga pangunahing kasosyo. Kung papayagan ninyo ako, sabi ni Sofia, ang boses ay puno ng kumpiyansa. Mayroon akong isang panukala. Ang Legarda Holdings ay handang dagdagan ang aming investment sa FIF. Bilang kapalit, magkakaroon tayo ng isang joint project, isang high-end condominium sa Taguig. Ito ay magpapakita sa publiko ng isang matatag na alyansa sa pagitan ng dalawang pamilya, isang senyales ng lakas na magpapataas muli sa kumpiyansa ng mga investor. Ang kanyang presentasyon ay kahanga-hanga. Ang mga numero ay perpekto, ang plano ay walang butas. Nakita ni Marco ang paghanga sa mga mata ng board. Nakita niya ang isang solusyon sa kanilang problema. At sa gitna ng lahat ng ito, nakita niya si Sofia, matalino, makapangyarihan at nasa tabi niya. Ang eksaktong kabaliktaran ng nawawalang si Lyra. Pagkatapos ng pulong, nilapitan niya ito. That was brilliant, Sofia. You saved us. Ngumiti si Sofia. We save each other, Marco. That's what partners do, di. Ang salitang key partners, di ay may dalang ibang kahulugan. At sa gabing iyon, ang kahulugang iyon ay naging malinaw. Dinala siya ni Sofia sa bago nitong penthouse unit na may tanawin ng buong syudad. Nag-usap sila tungkol sa nakaraan, sa mga what-ifs, sa mga pagkakataong nasayang. Ang alak, kasama ng matagal ng nararamdamang panghihinayang, ay isang mapanganib na kombinasyon. I never stop loving you, Marco, bulong ni Sofia, ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. At doon, sa ilalim ng mga kumikinang na ilaw ng syudad, isinuko ni Marco ang laban. Hinalikan niya si Sofia. Isang halik na nagsimula sa kalungkutan, naging pagnanasa at nagtapos sa pagtataksil. Isinuko niya hindi lang ang kanyang pangako kay Lyra, kundi pati na rin ang huling piraso ng kanyang sarili na naniniwala pa sa kanilang pag-ibig. Habang magkayakap sila sa sofa, hindi nila namalayan ang isang mahinang kiklik mula sa kabilang kalsada. Sa loob ng isang itim na van, isang lalaki ang tumitingin sa viewfinder ng kanyang kamera. Sa screen, malinaw na malinaw ang imahe ng dalawang taong magkayakap sa balkonahe. Ang SEC ng Faith at ang anak ng Legarda. Ibinaba ng DZCD ang kamera at tiningnan ang mga larawang nakuha niya, si Marco at Sofia na magkahawak kamay sa bar, magkasama sa boardroom, at ngayon, ang pinakamatibay na ebidensya sa lahat, isang halik na sumisira sa lahat. Dinyal niya ang isang numero sa kanyang cellphone. Nakuha ko na, sabi niya sa taong nasa kabilang linya. May sapat na tayong ebidensya. Ang amoy ng kape at ang mahinang ingay ng mga taong nag-uusap ang pumuno sa maliit na apartment na pansamantalang naging santuwaryo ni Lyra. Isang maliit ngunit ligtas na lugar na inayos ni Mateo para sa kanya, malayo sa marangyang kulungan na tinakasan niya. Sa loob ng 3 linggo, ang kanyang buhay ay umikot lang sa pagitan ng 4 na sulok ng silid na ito. Ang umaga ay para sa pagduduwal, isang paalala ng buhay na lumalaki sa loob niya. Ang tanghali ay para sa pag-iyak, pagluluksa sa nawalang anak at sa nawasak na pangarap. Ang gabi ay para sa takot,
isang malamig na takot sa isang kinabukasang hindi niya alam kung paano haharapin. Ngunit ngayong umaga, iba. Nakaupo si Lyra sa maliit na mesa sa kusina, nakatingin sa isang brown envelope na dinala ni Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahan niyang binubuksan ito. Sa loob, mayroong isang serye ng mga litrato. Ang unang litrato, si Marco at Sofia, magkahawak kamay sa isang madilim na bar. Isang kirot. Isang pamilyar na kirot ng panibugho. Ang pangalawang litrato, si Marco at Sofia, magkatabi sa boardroom, ang ngiti ni Sofia ay nagwawagi. Isang kirot na mas malalim. Ang kirot ng pagiging ipinagpalit. At ang huling litrato, si Marco at Sofia, magkayakap sa isang balkonahe, ang kanilang mga labi ay magkadikit. Isang halik. Isang halik na nagpapatunay sa lahat. Doon, huminto ang pag-iyak ni Lyra. Ang mga luhang dapat sana itutulo ay tila natuyo. Ang kalungkutan na bumabalot sa kanya sa loob ng maraming linggo ay biglang nag-init, naging isang nagbabagang galit. Hindi ito kalungkutan. Ito ay pagtataksil. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na screen ng kanyang cellphone. Ang babaeng nakatingin pabalik ay payat, maputla, at may malalaking bilog sa ilalim ng mga mata. Mukha siyang biktima. At napupuot siya sa nakikita niya. Tumayo siya. Naglakad papunta sa banyo at hinarap ang salamin. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Sa ilalim ng kanyang palad, nararamdaman niya ang isang bahagyang pagbabago, isang halos hindi mapapansing umbok. Hindi ako biktima, sabi niya sa kanyang sarili. Hindi na. Kinabukasan, nakipagkita siya kay Mateo sa isang maliit na coffee shop sa kabilang bahagi ng syudad, malayo sa mga lugar na madalas puntahan ng mga Divilla. Salamat sa tulong mo, Matt, sabi ni Lyra pagkaupo niya. Walang anuman, Lyra. Pero sigurado ka ba sa gusto mong gawin? Tanong ni Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang kalabanin ang mga Divilla ay hindi biro. Si Mateo, isang batang abogado na nagsisimula pa lang sa kanyang karera, ay naging higit pa sa isang estrangherong tumulong sa kanya. Siya ang naging tanging kaibigan niya. Siya ang nagdadala sa kanya ng pagkain, kinakamusta siya araw-araw, at nakikinig sa kanyang mga paulit-ulit na kwento ng pighati ng walang pagusga. Tumingin si Lyra sa kanyang mga mata. May isang bagay akong hindi pa nasasabi sa'yo, Mati. Huminga siya ng malalim, nag-ipon ng lakas. Nagsinungaling ako kay Marco. Nagsinungaling ako sa lahat. Inilagay ni Lyra ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang tiyan. Ang simpleng kilos na iyon ay nagsabi ng lahat. Buhay siya, matbuhay ang anak ko, at ipaglalaban ko siya. Nakita ni Lyra ang pagkabigla sa mukha ni Mateo, na mabilis na napalitan ng pag-unawa at pagkatapos ng paghanga. Ang paghangang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya alam na mayroon pa siya. Lyra, ati. Halos pabulong na sabi ni Mateo. Kailangan ko ng abogado, hindi lang para sa annulment, pagpapatuloy ni Lyra, ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Kailangan ko ng abogado na tutulong sa aking bawiin ang kinuha nila sa akin. Ang dignidad ko. Ang katotohanan. Hindi nagdalawang isip si Mateo. Gagawin ko. Ano man ang kailangan mo, nasa likod mo ako. Kailangan nating patunayan ang ginawa sa akin ni Doña Eleanor. Ang pagtulak niya sa hagdan. Mahirap yan, sabi ni Mateo. Salita mo laban sa salita niya. Walang nakakita. Alam ko, sagot ni Lyra. Kaya hindi natin siya hahayaang umamin sa krimen na iyon. Hahayaan natin siyang umamin sa iba pang bagay. Isang plano ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan, isang plano na ginawa mula sa galit at pag-ibig ng isang ina. Kailangan kong makapasok ulit sa mansyon. Gabi. Isang maliit na pagtitipon ang ginaganap sa mansyon ng mga Divilla para sa ilang malalapit na kasosyo sa negosyo. Ang mga catering staff ay abala sa paghahanda. Isa sa kanila, isang babaeng nakasuot ng uniforme, naka-face mask, at may suot na salamin, ay tahimik na gumagalaw, halos hindi napapansin. Si Lyra. Sa tulong ng isang koneksyon ni Mateo, nagawa niyang makapasok bilang isang pansamantalang waiter. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis habang naglalakad siya sa mga pasilyo na dati ay tahanan niya. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang walang nakatingin, palihim siyang umakyat sa ikalawang palapag at nagtungo sa opisina ni Doña Eleanor. Ang pinto ay hindi nakalock.
Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na aparato, isang high-tech na voice-activated recorder na kasing liit lang ng isang buttons. Mabilis niyang idinikit ito sa ilalim ng mesa, sa isang lugar na hindi madaling makita. Pagkatapos, kasing bilis ng kanyang pag-akyat, bumaba na rin siya, bumalik sa anino, at nagpatuloy sa pagsiserve ng mga inumin na para bang walang nangyari. Ngunit may nangyari. Ang unang hakbang ng kanyang paghihiganti ay naitakda na. Ang bitag ay handa na. Ang kailangan na lang niya ay hintayin ang ahas na pumasok dito. Para kay Doña Eleanor de Villa, ang mundo ay bumalik na sa dati nitong kaayusan. Ang anino ni Lyra ay unti-unti nang naglalaho sa mansyon, isang masamang panaginip na sa wakas ay natapos na. Ang kanyang anak na si Marco, bagamat malungkot pa rin kung minsan, ay malinaw na nasa landas na ng pag-recover, salamat sa napapanahong pagdating ni Sofia. Ang lahat ay nasa ilalim muli ng kanyang kontrol. Napakagandang tingnan kayong dalawa, sabi ni Doña Eleanor isang hapon, habang pinapanood sina Marco at Sofia na magkasamang naglalakad sa hardin. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silya sa terasa, humihigop ng tsaa. Umiti si Sofia, isang perpektong ngiti na bagay sa isang legarda. We're just trying to help each other move on, Tita Eleanor. Tita! Ang salitang iyon ay musika sa pandinig ni Eleanor. Ito ang dapat. Ito ang tama. Ang alyansa sa pagitan ng Villa Fortuna Group at Legarda Holdings ay naging matagumpay. Ang stocks nila ay tumaas muli at ang bulong-bulungan tungkol sa problema sa pamilya ay napalitan ng mga usapan tungkol sa isang napakalakas na business merger. Ang pagbabalik ni Sofia ay hindi lang isang solusyon sa problema ng puso ni Marco, ito ay isang solusyon sa problema ng kanilang negosyo. Ngunit may isang bagay pa ring bumabagabag kay Marco. Ma, nag-aalala pa rin ako kay Lyra, sabi nito sa kanya isang gabi. Hindi man lang natin alam kung nasaan siya, kung okay lang ba siya. Hinawakan ni Eleanor ang pisngi ng kanyang anak, ang mukha ay nagpapakita ng peking pag-aalala. Anak, kailangan nating igalang ang desisyon niya. Siya ang umalis. Siguro ito talaga ang gusto niya, ang bumalik sa buhay na nakasanayan niya. Hindi lahat ay para sa mundo natin. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Marco, isang maliit na kislap ng katapatan para sa nawawalang asawa. At alam ni Eleanor na kailangan niyang patayin ang kislap na iyon bago pa ito maging apoy. Hayaan mo na siya, Marco, dagdag niya, ang boses ay malumanay. Si Sofia ang kailangan mo ngayon. Siya ang nakakaintindi sa'yo. Nakumbinsi niya ito tulad ng dati. Si Marco, ang kanyang mabait at masunuring anak, ay palaging nagpapadala sa kanyang mga salita. Ang kanyang kahinaan ay ang kanyang pinakamalaking kalakasan. Kinagabihan, pagkatapos ng isang mahabang araw, pumasok si Doña Eleanor sa kanyang opisina para tapusin ang ilang mga papeles. Ang kanyang pinagkakatiwalaang kasambahay, si Aling Martha, na matagal nang naninilbihan sa pamilya, ay pumasok para magdala ng isang tasa ng mainit na tsokolate. Mukhang pagod na pagod po kayo, Senora, sabi ni Aling Martha. Lagi namang nakakapagod ang pag-aayos sa mga gusot na idinudulot ng iba, sagot ni Eleanor habang pumipirma sa isang dokumento. Naupo siya ng mas komportable sa kanyang silya, ang pagod ay nagbibigay daan sa kanya na maging kampante, na maging pabaya. Pero sa wakas, tapos na rin ang sakit ng ulo. Tahimik na ulit ang bahay na ito. Si Maam Lyra po. Mahinang sabi ni Aling Martha. Nalulungkot po ako para sa kanya. At sa nawalang bata. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Eleanor. Tumingin siya sa matandang kasambahay, isang taong sa tingin niya ay lubos niyang mapagkakatiwalaan. Isang taong nakakita sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Huwag mo siyang kaawaan, Martha, sabi niya, ang boses ay puno ng pagwawalang bahala. Mabuti na at nawala ang bata. Isang pagkakamali lang iyon tulad ng ina niya. Isang hamak namang aagaw. Isipin mo na lang ang kahihiyan na idudulot noon sa pamilya natin kung lumaki pa. Humigop siya ng tsokolate, ang init nito ay nagbibigay ng ginhawa. Ngayon, malinis na ulit ang pangalan ng De Villa. Si Sofia na ang bahala kay Marco. At ako, wala nang dapat alalahanin tungkol sa mga multo ng nakaraan. Tiningnan niya ang larawan ni Ricardo sa kanyang mesa. Natapos ko na ang hindi mo natapos, mahal ko. Naprotektahan ko ang pamilya natin. Hindi niya namalayan na sa ilalim ng kanyang mesa,
isang maliit na ilaw ang kumislap, hudyat na ang bawat salita, bawat pag-amin, bawat patak ng laso na lumabas sa kanyang bibig, ay maingat na nai-record at nai-save. Sa isang maliit na apartment sa kabilang bahagi ng syudad, nakaupo si Lyra at Mateo sa harap ng isang laptop. Naka-stream live sa kanila ang audio mula sa recorder. Habang naririnig nila ang malamig at malupit na boses ni Doña Eleanor, ang mukha ni Lyra ay namutla, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanatiling kalmado, mahigpit na nakakuyom sa kanyang kandungan. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay isang pako na lalong nagpapatibay sa kabaong na hinuhukay niya para sa pangalan ng mga De Villa. Nang matapos ang pag-uusap, isinara ni Mateo ang laptop. Tumingin siya kay Lyra na nakatingin sa kawalan. Lyra, okay ka lang? Dahan-dahang lumingon si Lyra sa kanya. Walang luha sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig, matigas, at hindi matinag na determinasyon. Isang mahinang bulong ang kumawala sa kanyang mga labi. Nakuha na natin siya. Ang mga sumunod na linggo ay isang mabilis na pag-usad para kay Marco. Sa ilalim ng impluwensya ni Sofia at ng kanyang ina, ang imahe ni Lyra sa kanyang isipan ay unti-unting nagbago. Mula sa isang nasaktang asawa, siya ay naging isang babaeng hindi marunong makontento, isang estrangherang hindi talaga naging bahagi ng kanilang mundo. Mas madaling paniwalaan iyon. Mas madaling tanggapin kaysa sa katotohanang siya, si Marco De Villa, ay nagkulang. Isang umaga, ipinatawag siya ng kanyang ina sa opisina nito. Sa ibabaw ng makintab na mesa ni Doña Eleanor ay may isang folder. Ano ito, ma? Tanong ni Marco. Peace of mind, anak, sagot ni Eleanor, itinulak ang folder palapit sa kanya. Ang katapusan ng problemang ito. Binuksan ni Marco ang folder. Sa loob, nakalatag ang mga papeles ng annulment. Ang mga salita ay tila lumukso mula sa pahina at sumampal sa kanya, petition for annulment. Lyra Reyes De Villa versus Marco De Villa. Si siya ang nag-file, gulat na tanong ni Marco. Ang isang maliit na bahagi sa kanya ay umaasa pa rin na babalik si Lyra, na magkakaayos sila. Ang mga papel na ito ang pumatay sa huling pag-asang iyon. Ang abogado niya ang nagpadala, sabi ni Eleanor, ang boses ay kalmado. At makatuwiran naman ang mga hinihiling niya. Isang malaking halaga, syempre. Kapalit ng kanyang katahimikan. Walang gulo, walang iskandalo. She just wants to be paid and move on. Tiningnan ni Marco ang settlement amount. Isang halaga na kayang bumili ng ilang bahay at lupa. Ito ba talaga ang gusto ni Lyra? Pera. Ang babaeng minahal niya, na simple at walang material na ambisyon, ay naging ganito na lang. O baka naman hindi niya talaga ito kilala. Ang sakit na naramdaman niya ay napalitan ng pagkadismaya, pagkatapos ay ng galit. So, pera lang pala ang habol niya. Pagkatapos ng lahat, huwag mo nang isipin iyon, anak, sabi ni Eleanor, na para bang isang matalinong reyna na nagpapayo sa isang prinsipe. This is for the best, she wants to move on, let her go. Pumirma ka na para matapos na ito. May isang blankong linya sa huling pahina na naghihintay sa kanyang pirma. Tinitigan ito ni Marco ng matagal. Naalala niya ang araw ng kanilang kasal, ang mga pangako nila sa isa't isa. Naalala niya ang saya sa mga mata ni Lyra nang malaman nilang magkakaanak na sila. Ang lahat ng iyon ay parang isang panaginip na lang. Sa huli, kinuha niya ang pluma. Sa isang mabilis at galit na kilos, pinirmahan niya ang papel. Bawat letra ng kanyang pangalan ay isang pagtatapos. Ang pagtatapos ng kanilang kwento. Nakahinga siya ng maluwag pagkatapos, isang hininga ng pagsuko. Isang bahagi sa kanya ay namatay sa sandaling iyon, ngunit isang bahagi rin ang nakaramdam ng kalayaan. Kalayaan mula sa sakit, kalayaan mula sa pagkalito, kalayaan mula sa kasalanan. Hindi niya alam na ang pinirmahan niyang mga papeles ay isang peking kopya lamang, isang set na inihanda ni Eleanor para lang makumbinsi siya. Isang panlilin lang para tuluyan na siyang bumitaw sa nakaraan at yakapin ang hinaharap na binalak niya para sa kanya, isang hinaharap kasama si Sofia. Ilang araw ang lumipas, abala na ang lahat sa paghahanda para sa nalalapit na 50th anniversary gala ng Villa Fortuna Group. Ito ang magiging pinakamalaking social event ng taon, isang pagpapakita ng lakas at katatagan ng kanilang kumpanya. Ito rin, ayon sa plano ni Eleanor, ang magiging formal na pagpapakilala sa publiko ng bagong PRS, sina Marco at Sofia.
Isang gabi, habang tinitingnan ni Marco ang guest list sa kanyang tablet, isang pangalan ang nakaagaw ng kanyang pansin. Napakunot ang kanyang noo. Sa ilalim ng kategoryang Key Special Guests, nakalista ang isang pangalan na hindi dapat naroroon. Lira Reyes de Villa. Agad niyang tinawagan ang kanyang ina. Ma, bakit nasa guest list si Lira? Narinig niya ang pagkalito sa boses ng kanyang ina sa kabilang linya. Ano? Impossible. Tinanggal ko na ang pangalan niya. Nandito, nakasulat. Special guest pa, git ni Marco. Isang pagkakamali lang iyan ng event organizer, mabilis na sagot ni Eleanor. Hayaan mo na, ako na ang bahalang tumawag sa kanila para ayusin. Pagkatapos ng tawag, sinubukan ni Marco na huwag na lang itong isipin. Isang clerical error lang siguro. Pero hindi niya mapigilan ang isang maliit na kaba na gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na may paparating na bagyo, kahit na ang langit ay maaliwalas. Sa kabilang banda, si Doña Eleanor ay hindi mapakali. Tinawagan niya ang head ng event committee. Bakit naroon pa rin ang pangalan ni Lira Reyes sa listahan? Galit niyang tanong. Pero kayo po ang nag-utos na ibalik, Doña Eleanor, sagot ng babae sa kabilang linya, naguguluhan. Nakatanggap po kami ng email mula sa inyong personal assistant kahapon, na may kalakip na note galing mismo sa inyo, na nagsasabing dapat siyang manatili sa listahan bilang special guest of honor. Natigilan si Eleanor. Wala siyang inutos. Wala siyang pinadalang email. Isang malamig na takot ang biglang bumalot sa kanya. Napakatalino. Napakalinis ng pagkagawa. May isang taong naglalaro sa kanila, isang taong laging isang hakbang sa unahan. Naramdaman niya ito. Isang bagay na mali. Isang bagay na napakamali. Ang katahimikan na pinaghirapan niyang itayo ay malapit ng mabasag. At ang tunog ng pagbasag na iyon ay magiging nakakabingi. Ang gabi ng 50th anniversary gala ng Villa Fortuna Group ay perpekto. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay napuno ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. Ang mga ilaw mula sa mga dambuhalang chandelier ay kumikinang sa mga alahas at mamahaling damit. Ang hangin ay puno ng amoy ng pera, kapangyarihan at peking papuri. Sa kanyang maliit na apartment, hinarap ni Lira ang salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng umiiyak sa loob ng 3 linggo. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bon. Ang kanyang mukha ay may light makeup, sapat lang para itago ang bakas ng mga gabing walang tulog at bigyan diin ang isang bagay na bago sa kanyang mga mata, apoy. Suot niya ang isang simpleng navy blue na bestida. Hindi ito kasing halaga ng mga damit na isinusuot ng mga babae sa gala, ngunit sa kanya, ito ay isang baluti. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na ngayon ay mayroon ng maliit ngunit matatag na umbok na hindi maitatago ng tela. Ngayong gabi, anak, bulong niya. Ngayong gabi ay para sa hustisya. Para sa ating dalawa. Sa tabi niya, nakatayo si Mateo, nakasuot ng isang matinong itim na suit. Hindi siya ang karaniwang bisita sa ganitong mga pagtitipon, ngunit ngayong gabi, hindi siya si Mateo Cruz, ang simpleng abogado. Siya ang legal counsel ni Lira Reyes. Ang kanyang sandata. Handa ka na, tanong ni Mateo, ang boses ay mahinahon. Huminga ng malalim si Lira at tumango. Handa na ako. Pagdating nila sa hotel, ang lahat ng atensyon ay nasa red carpet. Si Doña Eleanor, sa kanyang kumikinang na gown, ay parang isang reyna na tumatanggap ng kanyang mga bisita. Sa tabi niya, si Marco, gwapo sa kanyang tuksedo, at si Sofia, na nakasuot ng isang mapulang bestida na sumisigaw ng atensyon. Sila ang perpektong power couple. Pero ang perpektong eksenang iyon ay biglang nasira. Isang itim na kotse ang huminto sa dulo ng red carpet. Hindi ito kasing gagara ng mga sasakyan ng ibang bisita, ngunit nang bumukas ang pinto nito, lahat ng kamera ay napalingon. Unang bumaba si Mateo. Pagkatapos, inalalayan niya ang babaeng nasa loob. Si Lira. Humakbang siya palabas. Ang bawat hakbang niya sa red carpet ay may bigat, mailayunin. Ang mga flash ng kamera ay sumabog na parang mga paputok. Ang bulungan ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Si Lira Reyes ba yan? Anong ginagawa niya dito? Akala ko ba hiwalay na sila? Sa dulo ng red carpet, natigilan ang 3 tao. Si Sofia, ang ngiti ay naglaho, napalitan ng pagkalito.
Si Doña Eleanor, ang mukha ay naging isang maskara ng yelo, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. At si Marco. Nang magtama ang kanilang mga mata, para siyang sinuntok sa sikmura. Ang babaeng naglalakad palapit sa kanya ay hindi ang lira na iniwan niya. Hindi ito ang mahinang babae na umiiyak sa ospital. Ito ay isang estranghero. Isang babaeng may tindig ng isang reyna, ang mga mata ay malamig, at ang aura ay puno ng isang kapangyarihang hindi niya pa nakikita dati. Mabilis na kumilos si Doña Eleanor. Sumenyas siya sa mga security guard. Huwag ninyong papasukin. Hinarang ng dalawang guard si Lyra at Mateo. I'm sorry, ma'am, sir. We need to check the list again. Umiti lang si Mateo. Mula sa kanyang coat, kinuha niya ang isang imbitasyon. Ang opisyal na imbitasyon. I believe everything is in order. Emil Lyra Reyes de Villa is listed as a special guest of honor. Walang nagawa ang mga guard kundi tumabi. Nagpatuloy sa paglakad si Lyra, nilagpasan niya si Sofia na parang hangin. Nilagpasan niya si Doña Eleanor, isang bahagyang tango lang ang ibinigay niya. At huminto siya sa harap ni Marco. Marco, sabi niya, ang boses ay kalmado. You look well. Walang salitang lumabas sa bibig ni Marco. Nakatingin lang siya, sinusubukang hanapin ang babaeng minahal niya sa likod ng mga matang puno ng yelo. Pumasok si Lyra sa ballroom, si Mateo ay nasa likod niya. Ang kanilang pagdating ay nagpatigil sa lahat ng pag-uusap. Lahat ng mata ay nasa kanila. Kumuha si Lyra ng isang baso ng tubig mula sa isang dumadaang waiter at tahimik na naghanap ng isang mesa sa sulok. Umupo siya na para bang siya ang may-ari ng lugar. Ilang sandali pa, nagsimula na ang programa. Si Doña Eleanor, na pilit ibinalik ang kanyang composure, ay umakyat sa entablado para sa kanyang pambungad na pananalita. At sa gabing ito, ipinagdiriwang natin hindi lang ang nakaraan ng Villa Fortuna Group, kundi pati na rin ang napakaliwanag na hinaharap nito, sabi niya, ang boses ay matagumpay. Isang hinaharap na puno ng mas matatag na mga alyansa at Habang nagsasalita si Doña Eleanor, dahan-dahang tumayo si Lyra mula sa kanyang upuan. Kalmado siyang naglakad papunta sa harap, sa paanan ng entablado. Ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng daan-daang pares ng mga mata. Napatigil sa pagsasalita si Doña Eleanor, ang mga mata ay nanlilisik kay Lyra. Kinuha ni Lyra ang isang mikropono mula sa isang stand sa gilid ng entablado. Mumiti siya, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa kanyang biyenan. Congratulations, Doña Eleanor. Isang napakagandang talumpati. Tumingin siya sa mga audience, sa mga mukha na puno ng pag-usisa at pagkabigla. Bago po matapos ang gabi, pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaalingaw sa buong ballroom. Mayroon lang po akong isang maliit na anunsyo. Katahimikan. Maging ang mga waiter ay huminto sa paggalaw. Ang buong ballroom ay naghihintay, pigil ang paghinga. Ang entablado ay naitakda na. Ang palabas ay magsisimula na. Nakatayo si Lyra sa harap ng entablado, hawak ang mikropono. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay halos nakakabingi. Lahat ng atensyon ay nasa kanya, isang spotlight na siya mismo ang lumikha. Tumingin siya kay Doña Eleanor, na nakatayo sa entablado na parang isang estatwang gawa sa yelo, ang mukha ay naghahalo ang galit at pagkabigla. 50 taon, nagsimula si Lyra, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw. 50 taon ang tagumpay para sa Villa Fortuna Group. Isang pangalan na binuo sa pundasyon ng integridad at dangal. Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit ngayong gabi, gusto kong ibahagi sa inyo kung ano talaga ang nasa likod ng pangalang iyan. Anong kalokohan ito? Sigaw ni Doña Eleanor mula sa entablado, ngunit ang kanyang boses ay may bahid ng panginginig. Security! Alisin ang babaeng iyan dito. Pero huli na ang lahat. Tumingin si Lyra kay Mateo na nakatayo malapit sa technical booth. Isang tango. Iyon lang ang kailangan. Biglang, isang boses ang narinig mula sa mga speaker ng buong ballroom. Isang boses na pamilyar sa lahat. Ang boses ni Doña Eleanor. Huwag mo siyang kaawaan, Martha. Mabuti na at nawala ang bata. Isang pagkakamali lang iyon tulad ng ina niya. Isang hamak na mang-aagaw. Isipin mo na lang ang kahihiyan na idudulot noon sa pamilya natin kung lumaki pa.
Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang narinig mula sa mga manonood. Ang mga bulungan ay naging malakas na ugong. Si Doña Eleanor, ang dakilang matriarch, ay natigilan. Ang kanyang mukha ay namutla, tila nakakita ng multo. Ngayon, malinis na ulit ang pangalan ng De Villa, pagpapatuloy ng recording, ang bawat salita ay isang dagok. That's fake. Doktor, sigaw ni Doña Eleanor, ngunit walang naniwala. Ang boses ay masyadong malinaw. Ang kasamaan ay masyadong totoo. Marami pa po tayong maririnig, sabi ni Lyra sa mikropono, bago tumingin kay Marco, na nakatayo sa tabi ng entablado, ang mukha ay puno ng pagkalito at sakit. Pero bago iyon, may gusto rin akong ibahagi tungkol sa matatag na alyansa na binanggit kanina. Muling sumenya si Lyra kay Mateo. Ang malaking screen sa likod ng entablado, na kanina lang ay nagpapakita ng logo ng FE, ay biglang nag-iba. Isang serye ng mga litrato ang lumitaw. Ang una, si Marco at Sofia, magkahawak kamay sa bar. Ang pangalawa, si Marco at Sofia, nagtatawanan sa isang meeting. At ang panghuli, ang pinakamalaki at pinakamalinaw sa lahat, si Marco at Sofia, sa isang balkonahe, magkayakap, ang kanilang mga labi ay magkadikit sa isang halik. Isang malakas na gaspi ang narinig mula sa mga tao. Si Sofia, na nasa tabi ni Marco, ay napahiyaw ng mahina. Ang kanyang mukha ay namula sa kahihiyan. Hindi na niya kinaya. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang daan palabas ng ballroom, sa gitna ng daan-daang matang mapanghusga. Naiwan si Marco, nakatayo na parang isang estatwa, nakatingin sa sarili niyang imahe ng pagtataksil na nakapaskil para makita ng buong mundo. Tumingin siya kay Lyra, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Lyra! Ngunit hindi siya pinansin ni Lyra. Ang kanyang atensyon ay muling bumalik kay Doña Eleanor, na ngayon ay bumababa na ng entablado, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sinungaling, sigaw ni Doña Eleanor, papalapit kay Lyra. Lahat iyan ay gawa-gawa mo lang. Desperada ka. Ginagawa mo ang lahat ng ito para sa pera. Hinarap ni Lyra ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Walang takot. Tanging isang malamig na galit. Pera? Talaga po ba? O baka naman kayo ang desperada, Doña Eleanor? Desperadang itago ang lahat ng inyong mga kasalanan. Wala akong kasalanan. May isa pa kayong kasinungalingan, sabi ni Lyra, ang kanyang boses ay bumaba, naging isang mapanganib na bulong na narinig pa rin sa buong silid dahil sa mikropono. Ang pinakamalaki sa lahat. Natigilan si Doña Eleanor. Tumingin si Lyra kay Marco. Sinabi ko sa'yo na nawala ang anghel natin, Marco. Nagsinungaling ako. Napatingin si Marco sa kanya, ang pag-asa at pagkalito ay nag-aagawan sa kanyang mukha. Hindi ko sinabi sa'yo ang buong katotohanan noong araw na iyon sa ospital. Pagpapatuloy ni Lyra, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa mga mata ni Marco. Ang sabi ng doktor, kambal sila. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Ang isang kamay na nagtatanggol. Isang kamay na nagpapakita. Nawala ang isa sa kanila. Pero ang isa ay lumaban. Isang huling senyas kay Mateo. Mula sa gilid ng ballroom, si Mateo ay naglakad papalapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at mailayunin. At sa kanyang mga bisig, maingat na nakabalot sa isang mamahaling kumot, ay isang sanggol. Isang maliit na sanggol na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa kaguluhang nilikha ng kanyang pagdating. Huminto si Mateo sa tabi ni Lyra. Inilapit ni Lyra ang mikropono sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Doña Eleanor, pagkatapos ay kay Marco, bago tumingin sa buong audience. Ang kanyang boses, na ngayon ay may bahid ng panginginig dahil sa tindi ng emosyon, ay umalinggaw na parang isang hatol. Kilalanin ninyo ang tunay at nag-iisang tagapagmana ng Villa Fortuna Group. Ang bunga ng kasalanan na gusto niyong itapon. Ang anak ko. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. At pagkatapos pagsabog. Ang mga flash ng kamera ay sumabog. Ang mga reporter na nasa labas ay nagsimulang magpumilit pumasok. Ang mga bisita ay naglabas ng kanilang mga cellphone. Si Doña Eleanor ay napaatras, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka sa pagkabigla, ang kanyang mukha ay isang perpektong larawan ng pagkatalo. Si Marco ay natigilan, nakatingin sa sanggol na nasa bisig ni Mateo. Ang kanyang anak. Ang kanyang buhay na anak.
Isang anak na ipinagkait sa kanya. Isang katotohanang sumampal sa kanya ng mas malakas kaysa sa anumang litrato ng pagtataksil. Nakamit ni Lyra ang kanyang hustisya. Sa gitna ng kaguluhan, niyakap niya ang kanyang sarili habang nakatingin sa pagguho ng kahariang sumubok na durugin siya. Para kay Marco, ang mundo ay gumuho sa slow motion. Ang mga flash ng kamera ay parang kidlat na walang tunog. Ang mga sigawan at bulungan ng mga tao ay isang malayong ugong. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang imahe sa kanyang harapan, si Lyra, nakatayo na parang isang mandirigma, si Mateo, ang kanyang tapat na bantay, at ang maliit na bundle sa mga bisig nito, ang kanyang anak. Isang anak na buhay. Isang anak na ipinagkait sa kanya. Buhay siya, Lee. Bulong ni Marco sa sarili, ang mga salita ay tila hindi kapanipaniwala. Tumingin siya sa kanyang ina. Si Doña Eleanor, ang babaeng pinaniniwalaan niya, ang babaeng ipinagtanggol niya, ay nakatayo na tulala, ang kanyang mukha ay isang blankong kanvas ng pagkatalo. Ang lahat ng kasinungalingan, ang pagkahulog, ang pagkawala, ang pag-alis ni Lyra, ay biglang nagkaroon ng katuturan sa isang masakit at brutal na paraan. Niloko siya. Niloko siya ng sarili niyang ina. Ang kaguluhan ay sumabog. Ang mga security guard na ngayon ay abala sa pagpigil sa mga reporter na sumusugod papasok ay hindi na alam ang gagawin. Ang pangalan ng De Villa na sa loob ng 50 taon ay simbolo ng karangalan ay sa isang gabi lang ay naging simbolo ng iskandalo. Nakita ni Marco ang kanyang ina na tila nahihimasmasan. Inalalayan ito ng mga loyal na katulong, ang mukha ay natatakpan habang inilalabas sa gitna ng kahihiyan at laitan ng mga tao. Ang reyna ay bumagsak na. Ang kanyang mga mata ay bumalik kay Lyra, na ngayon ay dahan-dahang tumatalikod, handa nang umalis sa gitna ng kaguluhang siya mismo ang lumikha. Sa isang iglap, kumilos si Marco. Kailangan niyang makausap si Lyra. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang makita ang kanyang anak. Sinundan niya ito palabas ng ballroom, tinatahak ang pasilyo na puno ng mga taong nagbubulungan at nakatingin sa kanya. Wala siyang pakialam. Lyra, sigaw niya. Lyra, sandali. Naabutan niya sila sa may valet parking area, kung saan naghihintay na ang kotse ni Mateo. Huminto si Lyra at lumingon, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon para sa kanya. Lyra, please tea. Nagsimula si Marco, ang boses ay basag. Let me explain. Hindi ko alam. Maniwala ka sa akin, hindi ko alam ang lahat. Tumingin si Lyra sa kanya. May pagkakaiba ba, Marco? Kung alam mo man o hindi, hinayaan mong mangyari. Pinili mong maniwala sa kanya. Pinili mong talikuran ako. Patawarin mo ako, pagmamakaawa niya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa sanggol na ngayon ay nasa mga bisig na ni Lyra. Ang anak natin. Pwede ko ba siyang makita? Tiningnan ni Lyra ang natutulog na sanggol, ang mukha ay lumambot ng bahagya. Pagkatapos ay tumingin siyang muli kay Marco, at ang lambot na iyon ay naglaho, napalitan ng isang bagay na mas masakit pa sa galit, awa. Hindi na siya anak natin, Marco, malamig niyang sabi. Siya ay anak ko. Ako ang nagdala sa kanya. Ako ang nagprotekta sa kanya mula sa inyo. Ako lang. Ang bawat salita ay isang patalim na tumusok sa puso ni Marco. Mula sa kanyang bag, kinuha ni Mateo ang isang folder at iniabot ito kay Marco. Binuksan niya ito. Ito ang tunay na mga papeles ng annulment. Kumpleto, detalyado at walang hinihinging kahit isang sentimo. Ang tanging hinihiling, full and sole custody ng bata para kay Lyra. Patawad, muling nagsalita si Lyra, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Huli na para dyan. Ang tanging hinihiling ko sa iyo ngayon ay ang kalayaan ko. Ibinigay niya ang sanggol kay Mateo, na maingat itong inilagay sa car seat sa likod. Pagkatapos, hinarap ni Lyra si Marco sa huling pagkakataon. Sinira mo ako, Marco. At sinira mo ang pagmamahal ko sa iyo. Pero salamat pa rin. Napakunot ang noo ni Marco sa pagkalito. Salamat. Dahil sa ginawa ninyo, natutunan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Natagpuan ko ang lakas na hindi ko alam na mayroon ako. At higit sa lahat, nalaman ko na ang halaga ko ay hindi nakasalalay sa pagmamahal ng isang De Villa.
Mayroon pang isang folder na iniabot si Mateo. Ang kopya ng mga papeles na pinirmahan ni Marco noon, ang peking kasunduan na may malaking halaga. Pirmahan mo ang tunay na papeles, Marco, sabi ni Lira, ang boses ay pinal. Ito na ang katapusan. Binuksan ni Mateo ang pinto ng kotse para sa kanya. Sumakay si Lira nang hindi na muling lumingon. Habang dahan-dahang umaandar palayo ang kotse, naiwan si Marco na nakatayo roon mag-isa. Hawak niya sa isang kamay ang katibayan ng kanyang pagtataksil sa sarili, at sa kabilang kamay, ang katibayan ng kanyang kalayaan na hindi niya kailanman hinangad. Pinanood niya ang paglayo ng kotse hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lang ito sa dilim. Dala-dala nito ang dalawang taong pinakamahalaga sa kanya na hindi na kailanman magiging kanya. Ang kanyang kaharian ay gumuho at siya ang hari na naiwang nakatayo sa gitna ng mga guho nito. Isang taon. Ang isang taon ay maaaring maging isang maikling panahon lamang, ngunit para kay Lira, ito ay isang buong buhay. Ang mga guho ng nakaraan ay dahan-dahang napalitan ng isang bagong pundasyong siya mismo ang nagtayo, ladrilyo bawat ladrilyo. Ang umaga ay hindi na nagsisimula sa takot, kundi sa malambing na ungo ng kanyang anak, si Leo. Ang kanyang munting leon, ang kanyang munting mandirigma. Ang kanyang araw ay napupuno na ngayon ng amoy ng mga bulaklak sa halip na amoy ng mamahaling pabango at kasinungalingan. Nagbukas siya ng isang maliit na flower shop sa isang tahimik na kanto ng Quezon City. Fleer Ever, ang pangalan nito, isang munting biro na naisip ni Mateo. Ito ay maliit, ngunit ito ay kanya. Ang bawat bulaklak na kanyang inaayos ay isang simbolo ng bagong buhay, ng kagandahang tumutubo mula sa lupa. Wala na ang pangalang Divilla. Siya na ulit si Lira Reyes. Isang ina. Isang negosyante. Isang babaeng buo. Ang balita tungkol sa mga Divilla ay paminsan-minsan pa ring lumalabas. Ang Ifesi ay nakaranas ng malaking pagkalugi. Si Doña Eleanor ay nagkasakit at hindi na nagpapakita sa publiko, nabubuhay sa anino ng kanyang sariling kahihiyan. Si Marco, ayon sa huling balita, ay umalis ng bansa, sinusubukang takasan ang mga multo na siya mismo ang lumikha. Hindi na sila mahalaga sa kanya. Sila ay mga tauhan na lang sa isang kabanata ng kanyang buhay na matagal na niyang isinara. Isang hapon, habang abala si Lira sa pag-aayos ng isang baukwet ng mga puting rosas, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanya. Mukhang may special delivery para sa pinakamagandang may-ari ng flower shop sa buong mundo. Napangiti si Lira bago pa man lumingon. Si Mateo, nakatayo sa may pinto, may dalang dalawang paper bag ng paborito niyang pagkain mula sa isang kalapit na karinderya. At sa tabi niya, ang isang taong gulang na si Leo, na masayang kumakaway mula sa stroller nito. Mac! Kanina pa kayo, tanong ni Lira, pinupunasan ang kanyang mga kamay sa isang apron. Kararating lang. At mukhang may isang taong na-miss ka na, sabi ni Mateo, habang kinukuha si Leo mula sa stroller. Agad na iniunat ng bata ang mga kamay nito papunta kay Lira. Niyakap ni Lira ang kanyang anak. Hello, you my love. Na-miss mo ba si Mama? Hinalikan niya ang mabilog na pisngi nito, at ang lahat ng pagod sa kanyang katawan ay tila naglaho. Sa loob ng isang taon, si Mateo ay nanatili. Pagkatapos ng gabi ng gala, pagkatapos maisaayos ang annulment, hindi siya umalis. Naging kaibigan siya, isang kasama. Siya ang kasama niyang magpuyat noong mailagnat si Leo. Siya ang tumulong sa kanyang magbuhat ng mga gamit noong itinatayo niya ang shop. Siya ang tagapakinig sa kanyang mga kwento, ang tagapunas ng kanyang mga luha noong mga unang araw na mahirap pa. Hindi siya nanligaw gamit ang mga bulaklak o mga mamahaling regalo. Nanligaw siya gamit ang kanyang presensya, ang kanyang katapatan, ang kanyang paggalang. At higit sa lahat, minahal niya si Leo na parang tunay niyang anak. Kinagabihan, pagkatapos nilang kumain sa maliit na espasyo sa likod ng shop at pagkatapos mapatulog si Leo, naglakad-lakad sila sa isang kalapit na parke. Ang hangin ay malamig at ang mga ilaw mula sa mga poste ay nagbibigay ng isang payapang liwanag. Umupo sila sa isang bench, pinapanood ang ilang mga batang naglalaro sa malayo. Masaya ka ba, Lira? Mahinang tanong ni Mateo. Tumingin si Lira sa kanya. Matsobra. At totoo iyon. Isang kaligayahan na hindi nakasalalay sa yaman o sa pangalan. Isang kaligayahang tahimik, simple at totoo. Ako rin, sabi ni Mateo, nakatingin sa kanya.
Huminga ito ng malalim at sa unang pagkakataon sa loob ng isang taon, nakita ni Lyra ang isang bakas ng kaba sa mga mata ng matatag na abogadong ito. Hindi ito lumuhod. Hindi ito kumuha ng singsing. Hinawakan lang nito ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay pamilyar at nagbibigay ng kapanatagan. Hindi ko maipapangako sa iyo ang yaman ng mga Divilla, Lyra, nagsimula si Mateo, ang boses ay sinsero. Wala akong mansyon, wala akong sports car. Ang kaya ko lang ipangako ay ito. Itinuro niya ang kanyang dibdib. Ang puso ko. At ang buong buhay ko, para sa iyo at para kay Leo. Tumingin si Lyra sa kanilang magkahawak na kamay, pagkatapos ay sa mukha ni Mateo, na naghihintay, ang puso ay nakalatag para sa kanya. Gusto kong maging pamilya ninyo, Lyra. Kung papayagan mo ako. Ang mga luha na namuo sa mga mata ni Lyra ngayon ay hindi na dahil sa sakit o galit. Ito ay mga luha ng pasasalamat ng kagalakan. Ang pamilya na hinanap niya sa isang malaking mansyon, sa isang makapangyarihang pangalan, ay nasa harapan niya lang pala, sa anyo ng isang simpleng lalaki na may mabuting puso. Tumingin siya sa kalangitan pagkatapos ay kay Mateo. Isang tunay na ngiti, isang ngiti na nagmumula sa isang pusong buo na, ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang tumango. Matt. Walang mga paputok. Walang mga kamera. Tanging ang tahimik na pangako sa ilalim ng mga bituin. Ang isang bagong umaga, isang tunay na bagong simula, ay sa wakas ay dumating na. At dito nagtatapos ang makulay at mapusok na kwento ni Lyra, Marco at Mateo. Maraming salamat sa inyo, aming mga tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng paglalakbay na ito. Mula sa unang patak ng luha ni Lyra, hanggang sa huli niyang ngiti ng tagumpay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat sakit, bawat galit, at bawat pag-asa ng ating mga tauhan. Nais kong lumikha ng isang salamin na nagpapakita na ang buhay ay hindi laging perpekto, na ang pag-ibig ay hindi laging sapat, at kung minsan, ang pinakamalaking pagtataksil ay nagmumula sa mga taong pinakamalapit sa atin. Ngunit higit sa lahat, nais kong ibahagi ang isang mensahe ng pagbangon. Ang kwento ni Lyra ay isang paalala na ang ating halaga ay hindi nasusukat sa ating pinagmulan o sa opinyon ng iba, kundi sa ating kakayahang tumayo mula sa pagkakadapa, nayakapin ang ating mga peklat, at na mahanap ang tunay na kaligayahan sa pagpapatawad, hindi para sa iba, kundi para sa ating sarili. Ito ay isang paalala na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na isang bagong umaga. Umaasa ako na ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong mga puso, tulad ng pag-antig nito sa akin habang isinusulat ko ito. Ano ang aral na inyong natutunan? Anong bahagi ang pinakatumatak sa inyo? Nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Huwag mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa susunod nating kwento.